Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. And hingi lang po sana ako ng konting lambing guys na sana mag-subscribe po kayo sa aming family channel na Bugs Fam. Kasama ko dito mag-vlog yung aking misis, yung anak ko si Zed, and ako syempre. And diyan ko din nilalagay yung aking mga rides sa mga gagandang lugar and sa mga food trip ng aking misis sa mga street foods. At sa mga pag-ukay-ukay niya at sa mga kulitan namin magpapamilya, dyan po natin nilalagay sa ating family channel. Maraming salamat po. And ngayon ang topic natin. Kung isa kang single mom na seryoso at totoong relasyon ang hinahanap mo sa isang lalaki, iwasan mo itong mga lalaki na babanggitin ko. Dahil sasayangin lang nilang oras mo dahil hindi rin sila magtatagal sa'yo. Dahil yung iba dyan gusto lang maka-score. At yung iba naman, naglalaro lang. At wala talagang balak na seryosohin ka. Pero syempre, kayo pa rin ang magde-decide. Dahil kayo ang makikisama. At sarili nyo yan. Sinishare ko lang to dahil nangyari na to sa iba. At baka mangyari din sa inyo. 'Di ba? Para magkaroon na rin kayo ng idea, ito ang mga lalaki na dapat iwasan ng mga single mom. Number 1, sugar daddy. Ito yung mga lalaki na sinasabi kung gaano kalaki ang sahod, kung gaano kadami ang kanyang ari-arian, nagsusuot ng mga mahaling damit, nakakotse, maraming alahas, lahat tungkol sa mga karangyaan na meron siya. Tungkol lang sa pera pag nag-uusap kayo. In short, ang mahalaga lang sa kanya ay yung mga bagay na yon. At hindi yung para samahan ka at kilalanin yung anak mo. Kaya anong silbi ng magarang sasakyan niya? Anong silbi ng mga mamahaling alak na pinapainom niya sa'yo? Kung hindi naman niya kinakamusta ang araw mo. Or wala siyang pakialam sa anak mo. Kaya walay, 'di ba? Hindi siya yung lalaking para sa'yo kung seryosong relasyon ang hanap mo. Dahil pag nakakita ulit yan ng ibang babae na makukursunadahan niya, sigurado, iiwan ka din niya. Number 2, kapitbahay. Oo, andyan na tayo. Pogi siya, macho, at talaga namang jowable ang datingan. Pero kung hindi ka seryoso sa kanya, at hindi mo rin sure kung magtatagal kayo, huwag mo nang ituloy. Dahil kung naging kayo, at balang araw hindi nag-work yung relasyon nyo, tapos naghiwalay kayo, andyan pa rin siya, malapit sa bahay nyo. Sa madaling salita, lagi mo pa rin siya nakikita. Lagi mo pa rin siyang makakasabay. At yung anak mo, magtataka yan. Na dati ay close na close sila. Pero ngayon, naiilang at umiiwas na. At hindi na nakikipaglaro sa kanya si kapitbahay. O kaya magtataka yung bata kung bakit umiiwas ka na pag nakakasalubong nyo siya. Lalo na kung kasama niya yung bagong jowa niya. Mahirap yan kasi kahit anong explain mo, hindi pa niya maiintindihan. Number 3, na dapat iwasan ng mga single mom. Mama's boy. Kung yung nanay ng lalaki ay may sakit or bago lang na byuda, laging malungkot. Kaya andyan lagi yung boyfriend mo na anak niya para damayan yung nanay niya. Goods yan. At magiging mabuting partner din siya sa'yo. Pero kung wala namang problema sa nanay, bata-bata pa, malakas, at marami namang kasama, tapos nakahanda siyang itigil lahat ng ginagawa nyo para lang umuwi dahil pinapauwi siya ng nanay niya, para lang magpalit ng punding ilaw, or napapatigil kayo sa bakbakan dahil sinasagot niya yung tawag ng nanay niya, hindi magandang sign yan. At kailangan mo ring isiping mabuti kung itutuloy mo ba yung relasyon nyo. Dahil parang hindi naman ikaw yung priority niya. Number 4, party boy. Oo, walang masama kung paminsan-minsan lalabas ka sa gabi at mag-party kasama yung jowa mo. Okay lang yon. Pero kung gabi-gabi ka naman niyang aayain, dahil para sa kanya, ang magandang relasyon ay laging sumasayaw sa club at laging umiinom.
At hindi yung gumigising ng madaling araw para samahan ka na magpalit ng diaper ng anak mo. Dun pa lang, alam mo na hindi siya magiging mabuting partner para sa'yo. Dahil ang gusto lang niya ay may makasama siyang magsayaw-sayaw sa club at maglasing. Number 5. Text addict. Kapag nakikipag-date ka sa single na babae, yung wala pang anak, anytime yan, pwede mo siyang ayain lumabas para makasama mo siya. Or matulog sa bahay ng lalaki. Pero kung single mom yan, hindi ganun kadali. Dahil may mga bagay na kailangan siyang unahin kaysa sa pakikipag-date sa kanyang jowa or manliligaw. Kaya kadalasan, ang magiging komunikasyon nyo lang ay sa phone. Magte-textan or tawag. Pero kung yung jowa mo ay minu-minuto gusto nagte-text ka or hindi siya makapaghintay na patulugin mo muna yung anak mo bago kayo mag-video call, nagagalit kung ano-ano ang mga sinasabi, hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Dahil hindi niya kayang intindihin yung sitwasyon mo. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay yung lagi kang makareply sa kanya at lagi mong masagot yung tawag niya. Number 6. Lalaking malandi. Ito yung mga lalaki na hindi mapigilan na makipaglandian sa ibang babae. Yung kahit nasa date kayo, kumakain sa restaurant, bumabanat pa rin ng mga jokes sa mga sexy na waitress. Or laging nakatitig yung kanyang mga mata sa mga chicks kahit kasama ka niya. Mas maganda kung piliin mo yung lalaki na kayang ituon yung kanyang atensyon sa'yo. Yung hindi na maghahanap pa ng ibang titignan dahil andyan ka na sa harap niya. Yung nasa iyo lang ang atensyon niya. Pang-7, ayaw sa lugar mo. Ito yung mga lalaki na gusto, inaaya ka lagi sa lugar niya. Yung lagi kang umaalis at pinapabantay mo yung anak mo sa iba para lang makasama siya. Para sa akin, okay lang yun kung paminsan-minsan. Pero, kung wala talaga siyang interes na puntahan ka sa bahay nyo para ma-meet ang pamilya mo at para ma-meet yung anak mo, sign na yan na hindi talaga siya seryoso sa'yo. Dahil kung seryoso siya, mag-e-effort yan para iparamdam sa'yo na mahalaga ka sa kanya, na mahalaga din sa kanya yung pamilya mo. Kaya kung napapansin mo na puro ikaw na lang lagi, wala yan. Pero gaya nga ng sabi ko, nasa inyo pa rin yan. Buhay nyo yan. Kayo ang makikisama, kaya kayo ang mas nakakaalam kung anong magpapasaya sa inyo. Pero hindi rin masama na mag-ingat, 'di ba? Lalo na kung lagi ka na lang nasasaktan. At ang gusto mo lang mangyari ay makita yung makakasama mo hanggang sa pagtanda mo, 'di ba? So yun, Reg TV nga po pala, and pasensya na, pause pa rin talaga ako ngayon kaya medyo hirap pa rin ako magsalita, pero tuloy-tuloy pa rin ang vlog natin. Kaya maraming salamat po, and ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. See you ulit sa next vlog. Peace and goodbye.